Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. 2 free agent may agreement na sa GSW. Lakers ang daming napapirma sa free agency. Marcus Smart, Caruso 2.0. Pinalaya ng Lakers si Trey Jemison mula sa kanilang two-way contract ayon sa anunsyo ng team sa isang press release. Iniulat din ito ni NBA reporter Kobe Price ng Orange County Register. Ang pag-alis ni Jemison ay nagbigay daan sa Lakers upang lubusang baguhin ang kanilang mga two-way slots. Ayon sa mga ulat, idinadagdag nila sina Christian Coloco at Chris Manon sa dalawa sa mga kontratang ito. At ngayong wala na si Jemison, bukas na ang ikatlo at huling slot. Maaaring mayroon ng nakatakdang kumuha sa pwesto. Matapos ang NBA draft, iniulat na nakipagkasundo ang Lakers sa isang two-way deal kay Eric Dixon, ang former forward ng Villanova, bagaman hindi pa ito opisyal na inaanunsyo. Si Jemison, na 25 taon, ay pumirma ng 2 taon na two-way contract sa Los Angeles noong Enero. Lumaro siya sa 22 laro para sa Lakers at nagpakita ng maayos na performance sa limitadong minuto. May average na 2 puntos at 2 rebounds sa mahigit 10 minuto kada laro, habang may shooting percentage na halos 62% mula sa field. Nakapaglaro rin siya para sa New Orleans Pelicans noong nakaraang season at nagkaroon ng maikling stint kasama ang Washington Wizards at Memphis Grizzlies. Sa kabuuan, may 63 laro na siyang karanasan sa NBA, kabilang ang 14 na bilang starter at may career averages na 4 na punto at 3 rebound sa loob ng 15 minuto kada laro. Speaking of Lakers, hindi na linggid sa kaalaman ng marami na medyo magulo ang naging simula ng free agency ng Los Angeles habang pinipilit ni LeBron James ang pamunuan na kumilos na wala naman kay Dorian Finney-Smith ang team na napunta sa Houston Rockets. Nabigo rin ng Lakers na makuha ang mga itinuturing na top available centers bago sila nakabawi at nakuha si DeAndre Ayton matapos ang buyout nito mula sa Blazers. Bukod sa pagkuha kay Jake LaRavia, pumayag na rin ang Lakers na pirmahan si Marcus Smart bilang free agent matapos ang kanyang buyout sa Washington Wizards. Inaasahan na magiging opisyal ang paglipat ni Smart sa Lakers sa sandaling makalusot siya sa waivers. Isa itong malaking hakbang dahil makakasama na nila ang dating NBA Defensive Player of the Year. Ayon kay Kendrick Perkins, mahusay na signing si Smart para sa Lakers. Tinawag niya itong missing piece ng team at sinabing siya ang pinakamahusay na defensive player ng Lakers mula nang umalis si Alex Caruso na bahagi ng kanilang championship team. Ani niya sa road tripin. Ngayon, nakuha nila ang isang bagay na sa palagay ko ay matagal na nilang nawawala simula pa marahil kay Dennis Schroeder. Pero dadagdagan ko pa, wala nang naging defender ang Lakers na gaya ni Marcus Smart mula kay Alex Caruso. Umalis si Caruso sa Lakers bilang free agent at kalaunan ay nanalo muli ng kampyonato kasama ang Oklahoma City Thunder. Sa playoffs, pinuri ng mga fan ng Lakers ang mga naging laro ni Caruso at ikinalungkot ang kanyang pag-alis. Dagdag pa ni Perkins, isang aso sa depensa, isang klaseng player na hindi lang kailangan ni Luka kundi pati rin ni LeBron James. Isa si Smart sa mga tipo ng manlalarong umaatake sa depensa, lumalaban sa mga screen, dumadaan sa pick and roll at palaging nangunguna sa aksyon, hindi yung nagre-react lang. Sa tingin ko, napakagandang hakbang ito ni Rob Pelinka. 2 taon, $11 milyong, isang bargain. Mas mahusay siya kumpara kay Gabe Vincent pagdating sa depensa. Naniniwala si Perkins na mas mahalaga ang deal ng Lakers kay Marcus Smart kaysa sa pagkakakuha ng Clippers kay Bradley Beal. Paliwanag niya, mas malaki ang epekto niya sa Lakers kumpara kay Beal sa Clippers. Doon yan ay totoo. Masyado tayong nahuhumaling sa kung sino ang scorer. Meron na ang Lakers niyan. Walang nagtatanong sa kakayahan ng Lakers sa opensa at scoring. Maganda ang posisyon ng Lakers at Clippers para sa malalakas na kampanya ngayong season, ngunit mas matindi ang kompetisyon sa Western Conference dahil sa lalo pang paglakas ng Oklahoma City Thunder, Houston Rockets at Denver Nuggets. Sa kabilang banda, bago magsimula ang free agency, pinili ni LeBron James na manatili sa Lakers at hinimok ang team na palakasin ang roster sa paligid niya para sa darating na season. Bilang tugon, kumuha ang Lakers ng mga mapapakinabangan ng mga players upang ayusin ang mga kakulangang lumabas sa kanilang maagang playoff exit.
Ikinumpara ni Marcus Smart ang iba't ibang bersyon ni Lebron at iginiit na kailangan nito ng mas malakas na suporta, lalo na ngayong papalapit na siya sa edad 41 taon. Sa unang pagkakataon, hindi na si Lebron ang sentro ng team at inaasahan na ang bagong dagdag na puwersa ang tutulong upang mailabas ang kanyang pinakamahusay na bersyon sa kasalukuyan. Sa huling balita, habang naghahanda ang iba't ibang teams sa Western Conference para sa isang matinding playoff run upang mapatalsik ang kasalukuyang kampeon na Oklahoma City Thunder, nabigong makuha ng Golden State Warriors ang ilan sa mahahalagang free agents. Maraming subok na centers ang lumagpas sa kanila at para sa isang team na tulad ng Warriors na na-eliminate sa conference semifinals dahil sa kakulangan sa depth, napakahalaga ng pagbuo ng isang roster na susuporta kina Steph Curry at Jimmy Butler. Totoo, nagkaroon sila ng malaking hakbang noong nakaraang trade deadline sa Pebrero nang makuha nila si Butler at nagkaroon ng matagumpay na run papasok sa ikalawang round ng playoffs. Ngunit sa offseason, maraming teams ang mas lalong lumakas. Ang Denver Nuggets ay nagdagdag ng backup center, mga solidong role players at nakuha si Cam Johnson, isang shooter na marunong din dumepensa. Ang Houston Rockets naman ay nagdagdag ng Kevin Durant, Dorian Finney-Smith at Clint Capela at muling pinirmahan ang kanilang mga core players upang mas palakasin ang team na nagtapos bilang second seed. Ang Clippers ay kumuha rin ng Brook Lopez, Bradley Beal, John Collins at Chris Paul habang napanatili ang financial flexibility para sa susunod na dalawang off-season. Ayon sa bagong ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, may kasunduan na ang Warriors sa dalawang mahalagang free agent players at may interest din sila sa isa pang guard. Ayon sa ulat, ang pangunahing problema ng Dubs ay walang gaanong market para kay Kuminga sa ngayon. Maaaring tumagal ang sitwasyong ito hanggang Agosto na siyang nagpapatagal din sa iba pang mga deal ng team ngayong free agency. Gaya ng paulit-ulit ng naiulat sa Siegel's Scoop column, inaasahang pipirma sina Al Horford at DeAnthony Melton sa Warriors. Ayon sa ilang team na nakausap sa NBA Summer League, may verbal agreement na raw sina Horford at Melton sa Golden State, sulat ni Siegel. Dagdag pa niya, isa pang pangalan na konektado sa Dubs sa Las Vegas ay si Malcolm Brogdon. Ang former 6th man of the year ay hindi pa pumipirma sa kahit anong team kahit na maraming teams na ang nagpapakita ng interes sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Siya ay magiging isang mahusay na karagdagan sa minimum contract para sa kopo ng tulad ng Golden State na desperado para sa isang lead guard sa kanilang second unit. Bagamat 6 na laro lang ang nilaro ni Melton para sa Warriors noong season, naging produktibo siya sa kanyang limitadong minuto. May average na 10 puntos kada laro at 37% mula sa 3-point range. Si Horford sa kabila ng kanyang edad ay nanatiling kapaki-pakinabang, may average na 9 na puntos at 6 na rebounds kada laro sa 36% na shooting bukod pa sa pagiging versatile defender sa center position. I never answer to no, man, I still go.